أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semua kapatid sa Islam, dito naman po tayo sa program natin Islam, Religion and Truth. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Baca yung sound. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay natapit natin ngayon ay kung paano nakapasok sa Islam si Salman Al-Farsi. Si Salman Al-Farsi, siya ay sahabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga kudama ng mga sahabat, ibig sabihin the oldest of the mga sahabat. So ito, kinento niya paano siya nag-strive hard para ma-reach niya, makapunta sa Islam. Ang dami niya na sinacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of seeing the truth. Itong kwento ni Salman Al-Farsi, marami tayong makukuha na lesson, lalo na yung mga tulab nag-aaral sa religion ng Allah, lalo na mga sila nagsisik sa religion ng Allah. Kung ganito lamang katsaga tayo mag-seek ng knowledge sa Islam or seeking the right, ito sa mga Muslim, mag-seek ng knowledge, at sa mga iba din na non-Muslim, gusto nila binigyan na sila ng Allah Ta'ala ng sign of guidance from Allah na mag-seek sila ng knowledge about Islam para malaman nila totoo, ano ba talagang totoo about Islam, sa religion Islam. Inshallah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala will guide them. Ganito si Salman Al-Farsi radiyallahu anhu. Ang nagkwento nito sa hadith na-mention ni Abdullah ibn Abbas. Si Abdullah ibn Abbas, isa siya sa mga scholar ng Islamic scholar, at siya rin ay sahabi ng Propeta Muhammad, at siya ay kasin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kadaling si Abbas. At kinento sa kanya ni Salman Al-Farsi kung paano siya nakapunta sa Islam, anong marahil, mga stages dinaanan niya bago siya makapunta sa Islam. So gagamitin natin book ngayon inshallah ta'ala, itong book na Bidaya wa Nihaya, the beginning and the ending, kay Sheikh Ibn Kathir rahimahullah. Inshallah ta'ala itong story ni Salman Al-Farsi, ito yung story na kinuha natin dito sa book na to, yung sahih story niya na kung paano siya nakapasok sa Islam by the guidance of Allah Ta'ala, anong ginawa ng Islam. Una-una mga kapatid sa Islam, si Salman Farsi siya ay wa kuntu rajulan Farsiyan min ahli al-Asbahan. Siya ay taong Asbahan, isa siyang Asbahan sa Persia, itong part ng Asbahan. Min ahli qaryati yuqalu laha Jay, isa sa mga pangalan ng karya. Ang karya ito ay village, pangalan ng village nila, part ng sa Persia, ay ang pangalan ng village nila ay Jay. Yun ang pangalan ng village ni Salman Al-Farsi radiyallahu anhu. Wa kana abi Dahqan qaryat, Dahqan qaryatih wa kuntu ahabbu khalqillah ilayh. Ang tatay ko, sabi niya, siya ay Dahqan. Siya ay, ang tatay niya ay pinagkakatiwalaan, isa sa mga chief or mala, leader doon sa mismo sa village nila, or doon sa mismo sa village nila sa Jay, part ng Asbahan. At si Salman Al-Farsi ay ginawa siya ng tatay niya, siya mismo ang taga-open ng fire. Okay? Kasi ang religion nila ay Majus, Zoroastrian, Majusi. Majus, Zoroastrian. So, siya ang ginawa ng tatay niya as gate,
parang siya nag-open ng fire regarding kung mag-aalay sila sa Diyos-Diyosan nila. Yun ang role niya sa religion nila at ang tatay niya ang tagapamahala sa mga ito. Maraming hawak ang tatay niya doon at sinabi ni Salman al-Farsi radiyallahu anhu, "Kuntu ahabbu khalqallah ilayhi." Ako ang minamahal na creation ng Allah sa tatay ko. Meaning, mahal na mahal siya ng tatay niya. Alagang-alaga siya ng tatay niya. Ganon ang pagmamahal ng tatay niya. Sobrang pagmamahal niya kay Salman al-Farsi. Mayaman sila. Daming hawak ang tatay niya. Mga lahat ng mga farm doon, hawak ng tatay niya, ganyan. Ang tatay niya nagmamanage. Tapos inasign siya ng tatay niya. Ang daming business ng tatay niya. At inasign sa kanya ng tatay niya, siya ang mag-open ng fire kung mag-aalay sila sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ang religion nila ay Majus, Zoroastrian. Wakalat abi day'atu adima. So sa day'a, ang day'a dito ay village o wad, ay isang malaking leader ang tatay ko pinagkakatiwalaan sa day'a, sa village na yun. Sabi ni Salman al-Farsi radiyallahu anhu, فَالشَّغَلَ فِي بُنْيَانِ لَهُ يَوْمًا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ شَغَلْتُ فِي بُنْيَانِ هَذَا الْيَوْمِ عَنْ ضَيْعَتِهِ فَاذْهَبْ إِلَيْهَا. Sabi ng tatay niya sa kanya, "Anak, ako ay busy. وإني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي." Sabi niya, "Anak, ako ay busy sa araw na to, sa paggawa ng building na to, bunya, building ko." Sabi ng tatay niya, araw na to ay para sa mga people, sa mga tao, kasi isang nagtaga-pamahala. Kumbaga, ang tatay niya ang leader ng mga tao doon regarding sa religious akman to o ano, ang tatay niya ay leader. So siya tagapamahala kung paano sila maggagawa ng sacrifice. Kasi pag gumagawa ka ng sacrifice sa religion ng Majus, gagawa ka na pa something like a building. Yun ang lalagyan ng apoy, tapos si Salman ang mag-ano nun para i-alay yun, na yun ang pag-alay nila sa Diyos-Diyosan. Ganon sila mag-alay. So ganon sinabi niya. Sabi niya sa anak niya, sabi niya, "Fadhhab ilayha fa'atla'a amarani fiha biba'di ma yurid." Sabi niya, pumunta ka doon, inutusan ako ng tatay ko. Sabi niya, at inutusan ako amarani fiha biba'di ma yurid. Inutusan ako ng Allah ng tatay ko ng mga certain utos na according sa kagustuhan ng tatay ko. Sabi niya, "Anak, asikasuhin mo muna to kasi busy ako ngayon nagagawa ng building na to para sa alay-alay. So, busy ako ngayon, anak. So, gawin mo to." Pinakamamahal siya ng tatay niya, si Salman al-Farsi. So, magkalali. Sabi ng tatay niya sa kanya, "Huwag ka," sabi niya, "lumayo. Sabi niya sa tatay niya sa kanya, "Wala tahtabis anni fa innaka in ihtabasta anni kunta aham ilayya min dayati." Sabi niya, "Anak, huwag kang lumayo. Dapat nasa loob ka lamang ng paningin ko, nag-cover ka lamang sa paningin ko, hindi ka lumayo. Kasi ikaw," sabi niya, "ay pag ikaw ay nawala sa paningin ko, ikaw ang pinaka-importante sa akin kaysa sa people, sa tao, sa karya. Dayati, ang daya dito sa village na to, mas mahalaga ka sa akin kaysa village na to. So mas mahal kita, anak. So kailangan kahit ito hindi ka mawala sa paningin ko. Kung iutusan man kita, huwag kang magtagal. Dapat ikaw ay parang
hawak-hawak siya ng tatay niya, ayaw ng tatay niya, pakawalan siya. Ganon siya kamahal ng tatay niya, si Salman al-Farsi. So, ang ginawa ni Salman al-Farsi, فَقَرَسْتُ أُرِيدُ دَيْأَتِهِ الَّتِي بَعَثَنِي إِلَيْهِ. Umalis ako, sabi ni Salman al-Farsi, at pumunta ako ayon sa inutos sa akin ng tatay ko na ba'athani ilayhi. Na inutos sa akin ng tatay ko, papagawa ng tatay ko, inutos niya, part yun ng utos ng tatay ko regarding sa mga whether or businessman to, or para sa ano, or para sa mga religious ano ng mga daya, yung tribes ng tatay niya. So inutos kay Salman al-Farsi radiyallahu anhu. Pamararto. Habang sabi ni Salman al-Farsi, inutusan ako ng tatay ko may mga mahalagang bagay, inutos sa akin ng tatay ko, mararto di kanisa minal kanais. Sabi niya, nakadaan ako sa kanisa. Ang kanisa ay church. Sa mga churches. Kanais. Ang plural niya ay kanais. Nakadaan ako sa church, bil kanisati minal kanais ang nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun wa kuntu la adri ma amaran nas. Sabi ni Salman al-Farsi, nang dumaan ako, sabi niya, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun wa kuntu la adri ma amaran nas al-habasa abi iyaya fi baiti. Nang dumaan ako, sabi niya, sa churches nila, narinig ko yung boses nila habang nagpipray sila sa God, at nagpipray sila, yusallun, wa kuntu la adri, hindi ko alam ano bang inuutos ng mga tao na to. At hindi ko rin alam bakit ako kinukulong ng tatay ko sa bahay, ayaw ng tatay ko mag-indulge sa mga kanila. Ano ba itong inutos ng mga tao na to? Ano bang religion ng mga tao? Kasi si Salman al-Farsi, wala siyang alam ano bang religion. Ang kakala niya isa lang religion, yung Majus. Wala siyang alam. Ngayon nagulat siya, habang inutusan siya ng tatay niya, nakadaan siya sa isang area na to, area na may churches. Tapos nakita niya ano mag-pray ang mga tao, parang na-impress siya, napakaganda ng prayer nila. Tapos sabi niya, bakit kaya pinukulong ng tatay ko, hindi ko narinig ang mga ano na to, mga prayer nila. Anong religion ba to? Sa religion of Christian, Nasara. Falamma sami'tu aswat, nang narinig ko ang boses nila, dakartu alayhim, pumasok ko sa kanila, andaru nais na ko, tinignan ko ano ang ginagawa nila. Tinignan ko, na-curious ako. Pumasok ako sa loob ng simbahan, tinignan ko ano ang ginagawa nila. Falamma ra'aytuhum, a'jabatni salat. Nang nakita ko sila na ajaib ako, ibig sabihin nag-wonder ako, na-surprise ako paano sila magsala. Allah, waragabtu fi amri, at gustong-gusto ko sumali sa kanila. Subhanallah, ragabtu fi amri, gustong-gusto ko sumali sa kanila. Sabi ni Salman al-Farsi, na nakita ko yun, gusto kong sumali sa kanila at na-impress ako paano sila mag-pray. Kasi hindi gano'n ang ginagawa ng Al-Majus, Zoroastrian, hindi gano'n ang religion nila. Nag-aalay sila sa Satanas ng mga alay ganito, gumagawa sila parang something like a building. Ginagawa nila, tapos biniburn nila, alay nila, sacrifices for the sake of Satan. Rakultu, khalallahi khayru minad-din alladhi nahnu alayhi. Sabi niya, subhanallah, wallahi, ito ang pinaka-the best religion kaysa sa religion namin kung saan naroon kami. Yun ang sinabi ni Salman al-Farsi. Nakita niya itong religion ng mga Nasarani. Nagulat siya. Itong religion ng mga Nasarani dati, ito kasi ang mga Christian, mga kapatid sa Islam, para malaman nyo, meron
original mga Christian, tinatawag sila al-muwahidun. Ang ibig sabihin ng muwahidun, they worship only one God and they believe Jesus Christ is the messenger only of God, not the Son of God. Katulad ni Arius. Si Arius, alam na natin ang istorya, paano nag-begin, lumaki ang Christianity. Sa time si Arius, nag-debate siya at saka mga karamihan ng mga uskop, asakit. Sa time na yun, ang sabi niya, si Isa ay slave of Allah and the mightiest messenger of Allah. Ang tao gusto nila i-claim according sa claim ni St. Paul, yung si Jesus Christ is Son of God and He is according sa kasama sa three. Yung thalatha akalim, three divine person, akalim. Ukhnum ab, wa ukhnum ibna, wa ukhnum ab, wa ukhnum ib, wa ukhnum al-kalima. Tatlo. The name of the Father, the Son, and the Word, and that is Spirit. So yun ang point of view. So nangyari kay Arius that time, he's a Christian, muwahidun. Yung say muwahidun, they worship one God. In fact, they are Muslim. In a sense, kasi ibig sabihin ng Muslim, you worship only one God, you submit to the will of the one Creator. Pag ginawa mo ito, kahit nakasulat sa certificate mo, yung Christian ka, in fact, you are worshiping one God if you follow the law of God, meaning to worship. At that time, wala pa Islam. Pero Islam, hindi new religion to. Because the word Islam is from the word aslama, meaning to submit. To submit is Islam, to surrender in qiyad, obedience, at saka obedience sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka silm. Islam is a silm. It's a nida, system. Kaya tulad na sinabi ng Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silm kaffa. O kayo mga maniniwala, pumasok kayo sa Islam with full submission with the law of Islam, kaffa. Lahat. Okay, lahat gano'n. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, and do not follow the footsteps of shaitan. So Islam, pwede siyang silm, in nidam, meron siyang system, meron siyang law ng God Almighty. We must follow the law of God Almighty. This is Islam. But total, ipag-summarize natin ang ibig sabihin ng Islam, total submission to the one Creator. You worship one Creator, you obey the one Creator, and you obey what the one Creator wants, and you stay away from na pinagbawal sa iyo ng one God. So, yun ang Islam. Meaning you submit to the will of the one Creator by obedience and obeying Him. So, gano'n yun ang Islam. So, si Arius, sa time na yun, nag-report siya doon kasi nakalaban niya yung Athanasius, at isang kalaban niya doon sa part ng Alexandria, tapos they claim na si Jesus Christ Son of God. So, ginawa ni Arius, rahimahullah, radiyallahu anhu, ang ginawa niya ay pumunta siya doon kay Constantine. Si Constantine ay isang king na pinanganak siya, isang king, pero ang religion niya ay falasifa. He is in knowledge niya ay philosophy. Mahilig siya sa falsafa, philosophy. Pero ang nanay niya, Christian. So, nare-report si Arius sa kanila dahil sa ginagawa nila, pinagbawalan nila si Arius pumasok sa kanisa, church, dahil hanggang hindi mo i-declare si Jesus Christ, Son of God, or He is a God, manifest in three. So, hindi ka namin papasukin at saka follower mo sa kanisa, or binalkanais sa mga churches. So, nagsumbong siya kay Constantine. Ang ginawa ni Constantine, pinatawag ang mga kalaban, yung mga pari, yung mga uskop, asakit, yun nagkaroon ng debate. So, for a short story, natalo si Arius. Ang malaking nakalaban niya doon ay 318 asakit. 318 popes nag-vote na si Jesus Christ is the Son of God and He is one of the divine God in three, manifest in three. So that time, nag-agree sa kanila si Constantine because si Constantine based niya are politics. Katulad na sinabi ko sa inyo, si Constantine, ang religion niya siya ay ilmo falasifa. He is a philosopher. So kita niya, ito ang benefit para sa kingdom niya. In fact, meron naman siyang Diyos si Nero. In fact, yung Nero na yan, yung Diyos Nero na yan, dyan pinanganak yung Diyos niya, December 25, na kinuha ng Christianity. December 25, yan ang Diyos ni Constantine na pinanganak in December 25, not the birth of Jesus Christ. So, ginawa ni Constantine on the spot, nag-agree siya sa 318
18, because part of politics and he is a philosopher, dahil makakabuti ito sa kingdom niya, o ginawa niya, on the spot, on that day, nagpagawa siya agad ng 12,000 churches, those who worship Jesus Christ and He is being the Son of God. So, ginawa ni Arius, continue siya, nagtaawa, Jesus Christ is not the Son of God, He is the messenger of God, hanggang sa mga followers, hanggang ine-execute ang mga followers niya, pati siya, dahil lamang sa nagsasabi sila si Jesus ay siya ay mightiest messenger of Allah. He is not the Son of God, but we must worship one God, Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang Muslim sa time. Yun ang tinatawag Ridwan? Brother? Tingnan mo yung inshallah ta'ala. Yung lens ng yung video. Sige. Okay. So, yun ang mga kapatid ang nangyari kay Arius. So, itong si Salman al-Farsi, na yung nakita niya itong mga Christian na to, ato ay mga Christian na followers, Bigyan mo pala 30 minutes yung pastor na. ang followers ay mga followers ni Arius na nag-worship ng one God. So, nagulat siya, na-impress siya how they worship. So, ito mga Christian na to. That's why sinabi sa loob ng Quran, our Christian more, mas malapit sa Islam kaysa Jews. Pero majority ngayon sa time natin ang Christianity, they worship idols. That's why Allah Ta'ala sinabi doon sa Quran, sa Surah Al-Bayyinah, sinabi ng Allah Ta'ala, ang Christian, ang Ahlul Kitab, at saka Mushrik, they are the same, they worship the idols. Kung titignan mo sa mga churches, ang dami ng idols. Hindi na katulad ng mga dating Christian dati. So ito mga kapatid sa Islam, na nakita niya, nagulat siya. Sabi niya, Wallahi, khayru min ad-din alladhi nahnu alayhi. Sabi niya, napakaganda ng religion na to. Ito ang maganda pa kasi sa religion namin. Majus. So, ginawa niya, Wallahi, ma barahtuhum hatta gharabat ash-shams wa taraktu dai'ata abi fala ati. So, ginawa niya, hindi siya tumigil doon sa church, hindi siya umalis doon sa church kasama nila hanggang nag-set na yung sun at iniwan ni Salman ang inutos sa kanya ng tatay niya para sa mga village sa kaum ng tatay niya. Hindi niya ginawa. Summa qultu lahu. Tapos sinabi ko sa kanila, sabi ni Salman al-Farsi, Ayna aslud hadha ad-din? Ayna aslud hadha ad-din? Sabi niya, saan nanggaling tong religion na to? Tinanong niya sa mga Christian followers, nang nakita na, sabi niya, saan nanggaling ang religion na to? Qalu bis-Sham. Sabi niya, nanggaling sa Sham, Syria. Tapos sabi ni Salman al-Farsi, faraja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghalathu an amri kulli. Bumalik ako sa tatay ko at ang tatay ko nag-utos para hanapin ako. Nabisi ang tatay ko sa pag-utos para mapahanap ko kasi nag-worried sa kanya ang tatay niya. Nang hindi makita nila si Salman al-Farsi, nag-worried ang tatay niya. Tapos ang tatay niya talagang nagulat, bakit hindi ginawa ni Salman ang inutos niya? Bakit hindi ginawa ng anak? Hindi niya alam si Salman ay nakadaan sa church. Falamma ji'tu, nang dumating ako, Qala ay bunayya, ayna kunta? Nang dumating ako, sabi ni Salman, sinabi sa akin ng tatay ko, ya bunayya, nasaan ka nang galing? Alam ahad ilayka, hindi ba sinabi ko sa iyo na dapat gawin mo? Ahad ilayka ma'ahadtahu, dapat, di ba sinabi ko sa iyo, sabi ng tatay niya, na gawin mo anong inutos ko sa iyo? Na ang pinagutos ko sa iyo ganito at huwag ka umalis kung saan ang inutos ko sa iyo? Pero hindi mo ginawa. Sabi ng tatay niya, dapat i-fulfill mo yung covenant na yun, ang inutos ko sa iyo, dapat gawin mo. Sabi ni Salman al-Farsi, kultu, ya abati, marartu bi'unnas
yusalluna fi kanisati lahum a'jabani ma ra'aytu min din. Sabi niya tayo, nakadaan ako sa mga tao, nag-worship sila sa loob ng kanisa, sa loob ng church, at lahum a'jabani. Ako ay na-amaze sa pag-worship nila, hindi ko nakita ang ganun religion. Ma ra'aytu min din. Wala akong nakita katulad sa religion nila. Napakaganda. Nagulat ang tatay niya. Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabat ash-shams. Sabi niya, hindi ako tumigil tayo na nagstay ako sa kanila hanggang sa gharabat ash-shams. Hanggang sa nag-set na yung sa ating iutos mo sa akin, hindi ko nagawa. Tapos sabi ng tatay niya, ya bunayya, laysa fi dari ad-din khair. Laysa fi dari ad-din khair. Sabi niya, anak, ang nakita mo, religion nila ay walang kwenta. Walang kwenta yun, anak. Sabi ng tatay niya, dinuka wa dini abaik khairun minhum. Ang religion mo, Majus, at religion ng forefather mo ay mas maganda kaysa religion nila. Kulto. Sabi ko sa tatay ko, kalla, wallahi inna khairun min dinina. Sabi niya, tay, wallahi, by Allah, ang religion nila mas maganda kaysa sa religion natin. Qal, fakhafani, faja'ala fi rijlayya khaydan, thumma habasani fi bayti. Natakot ang tatay ko, sabi ni Salman al-Farsi radhiyallahu anhu, at ang ginawa ng tatay ko, nilagyan ako ng shackle, yung parang posas sa paa ko, at kinulong ako sa loob ng bahay. So, dahil pagmamahal ng tatay niya sa kanya, nang nakita ng tatay niya sa kanya anong ginawa ng mga tao na to, at na-influence na si Salman Farsi, sinasabi niya ang religion nila mas maganda kaysa religion ng tatay niya. Nag-wonder ang tatay niya kasi sinabi ang tatay niya isang hari doon sa kaum na yun, leader ng mga religious doon, at hindi lang sa about sa religion, sa sect, iba rin sa mga worldly affairs, mayaman sila. So yun ang nangyari. So habang nakakulong siya, ang ginawa ko, sabi ni Salman, nagpadala ako ng sulat. Kung mayroon man dadating, idha qadima alaykum raqaba min ash-sham fa akhbiruni bihim. Nagpadala ako ng sulat, sabi ni Salman al-Farsi, kung mayroon darating sa inyo rakab, ibig sabihin ng mga traveler, yung mga caravan from Sham, fa akhbiruni bihim. Bigyan niyo ako ng information about dito. Yun ang sulat niya sa mga leader na mga nasa churches na yun, kasi gusto niya malaman saan nanggaling ang religion na to. Nung sinabi sa kanila na sa Sham, yung sa Syria, so gusto niya puntahan doon para malaman niya ano ba talaga ang root ng religion na to. Ganito ka serious si Salman al-Farsi mag-seek ng truth. Subhanallah. قال فقدم عليهم رقبة من الشمس فجاءوني نصارى فأخبروني بهم. Nang dumating ang isang caravan from Sham, at mayroon nang dumating sa akin from Nasara, at sinabihan ako ng news na mayroon ng caravan galing sa Sham, papunta sa Sham. So, ang nangyari ay ang ginawa ni Salman al-Farsi ay tumakas siya kung saan sa kinulong ng tatay niya. Tumakas siya. Na pumunta na siya, mga kapatid, natanggal na yung nang nilagay ng tatay niya sa paa niya para makalabas siya, para makasama siya sa Sham. Na pagdating ni Salman al-Farsi sa Sham, mga kapatid, sa Syria, nagtanong ako agad, sabi ni Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Sabi ko, nagtanong ako, sino sa inyo dito ang nakakaalam sa religion about sa in Spain niya na anong religion yung nakita niya, Nasrani, doon nakita niya sa kauma nila sa Aspahan. Tinanong niya sa Syria, sinong mayroon alam dito about sa religion na to? Mas may alam dito sa religion na to regarding sa knowledge.
Man afdal hada din ilman. Sabi niya, sino ang pinakamagaling dito about sa religion na to regarding sa knowledge? Gusto ko malaman. Qalu al-uskop. Sinabi sa kanya agad ng mga tao, ang pinaka-mainam na anuhin mo, yung uskop. Ang ibig sabihin ng uskop, ito ay Pope. Okay? Pope siya ng Christian. Christianity siya ay Pope. Fi kanisa. Siya ay Pope ng isang church. Kala fajituhu fakultu lahu. Dumating ako sa kanya, sabi ni Salman al-Farsi, fakultu lahu, at sinabi ko sa Pope na to, inni kad ragabtu fi hadad din wa hababtu an akuna ma'aka. Sabi niya, gusto ko talaga ang religion na to. Nang na-meet niya ng Pope, sabi niya, gusto ko talaga ang religion na to at gusto ko makasama ka, mag-serve sa'yo sa religion na to, sa kanisa, sa church na to. At gusto ko, sabi niya, magsala kasama ka. Gusto niya maging servant para lamang malamang ang religion na to kasi nagugustuhan niya talaga yung religion na to. Yun, ganito si Salman al-Farsi radiyallahu anhu. Sabi sa kanya ng Pope, udukul, pumasok ka. You're welcome. فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا له شيئا خلصوا لنفسه ولم يأته مساقين. Sabi ni Salman al-Farsi, nang pumasok na ako sa church na yun, nagtrabaho ako doon, nag-pray ako, katulad na pag-pray ng Pope na to, na-recognize ko siya ay rajulun su, siya ay evil man. Ang ginagawa niya, ya'muruhum bis-sadaqah, inuutusan niya yung mga congregation niya magbigay ng sadaqah, binibenta yung religion, tapos ini-encourage niya mga tao na yung magbigay sa religion for the sake of God, tapos kinokolekt niya yung mga pera, yung funds, yung mga treasure na yung linapsihi para sa sarili niya, walang ya'tihim masakin, at hindi niya binibigay sa mga mahihirap. So binibenta ng religion. Katulad dito sa atin, napakarami nagbebenta ng religion, yumayaman na, binibenta ang word ng God. So gano'n ang ginagawa ng tao na to. Hindi alam ng mga tao, itong tao na to, binibenta ng religion, kahit magbigay kayo ng sadaka, for the sake of God, para sa inyo yan, dahil ito for the sake of God, may reward, pero kinukolekta niya, kinukuha niya. Tapos nakakolekt siya ng parang kung mayroong jar, 7 jar of gold na nakolekt niya. Daming pera, pilak. So, وقال وأبغضته بعدا شديدا لما رأيته يصنع. Sabi ni Salman al-Farsi, وأبغضته بعدا شديدا لما رأيته يصنع. Galit na galit ako sa kanya, sobrang pagagalit ko nang nakita ko ano ang ginagawa niya. Yasna. ثم مات واجتمعت له نصارى ليدفنوه فقلت لهم, nang namatay na siya, nag-ipon na yung mga follower ng Christian para libingin siya, ang sabi ko sa kanila, فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها. Sabi niya, itong lalaki na to na ililibing niyo, sabi niya, ito ay lalaking masama. Inuutusan kayo magbigay ng sadaka, pinipilit kayo, in-encourage kayo bigay ng sadaka, pero ang ginagawa na, فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا قَدْزُهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَأْتِ مَسَاقِينَ مِنَ شَيْءٍ. Pero pag nakuha niya na yung gusto niya, nagbigay na kayo ng charity nyo, ng sadaka ninyo, tapos ang pilak na to kinukuha niya para sa sarili niya at hindi niya binibigay sa mga hirap, kinukulit niya para sa kanya. Tapos sabi ng mga tao sa kanya, فَقَالُوا, ang sabi ng mga tao sa akin, mga Christian, sabi nila sa akin, مَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ, anong knowledge mo regarding dito? Bakit ka nag-claim? Ito ay tuhma. Ito ay tuhma. Ito lamang ay accusation, walang evidence. Sabi niya, bakit mo nasabi yun? Sabi niya, قال فَقُلْتُ لَهُمْ أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزٍ
ala kanzihi. Qalu, tapos sinabi nila, sabi sa kanila ni Salman al-Farsi, fadullan. Sabi ni Salman al-Farsi sa kanila, gusto nyo ituro ko sa inyo saan nakatago yung mga tinatago niya? 7 jars ng gold, yung mga cans na treasure na tago niya. Sabi ng mga tao na to, sabi niya, turo mo sa amin. Fadullan. Qal, nang pinakita ko sa kanila kung saan nakatago yung mga pera na tinago niya, 7 na jar na kinolek niya, gold, made of gold, mga gold na collect niya, mga warak. Nakita ng mga tao gaano kasamang tao na to. Ang charity binibigay, hindi para binibigay sa mahirap. Yung scoop na to ng pari, hindi niya binibigay ang charity, instead kinukuha niya sa sarili niya. At nang nakita naman ito, lumabas na napakaraming gold na tinago niya. Falamma rauha qalu la nadfun abada. Nang nakita nila, sabi nila, huwag na natin siyang ilibing magpakailanman. Hindi siya nilibing. Yung pare na to, hindi nilibing ng tao. Wa sallibuhu warrajumu. Tapos bilhijar. Ang ginawa nila, crucify nila. Kahit patay na yung uskop na to, pare na to, crucify nila at in-stone nila ng bato dahil masama ang ginawa. Biruin mo, nagnanakaw, ginagamit ang name ng religion para makakuha ng pera. Subhanallah. Tapos in the end, sinabi sa kanila ni Salman al-Farsi radiyallahu anhu, anong ginagawa nang nakita nila nakalabas na doon ng maraming pera ninakaw ni mga gold na nanakaw na hindi niya binigay sa mga mahirap. Nakita ng mga tao, itong tao na ito magnanakaw talaga. Tapos waja'u bir rajulin akar fawaduhu naqali. Tapos naglagay sila, nagkapalit ng isang pope sa lalaki na yon na masama, rajulun su, na isa ito ang pinalit nila, isang uskop din pare na siya ay napakabuti. Sabi ni Salman, qala Salman, fama ra'aytu rajulan yusalli khams ara annahu li'annahu afdala minhu ashud fid dunya wala arghama fil akhirah. Sabi ni Salman al-Farsi, wala ako nakita na lalaki na nagsasala ng 5 times. Tapos sinasabi niya, at nakita ko siya, li'annahu afdal minhu, afdalu minhu, siya ay afdal, mas okay kaysa sa nauna magnanakaw na yun, ashadu fi dunya, at wala siyang ka-interest sa dunya, yung life niya, ascetic life, wala argabu fil akhirah, at saka napakalakas ng ng desire niya papunta sa akhirat. Itong lalaki na ito, opposite sa nauna. Yung scope na to, opposite sa nauna. Yung nauna, nangongolekta, kinukuha para sa mundo, ninanako niya ito, walang ayaw niya ng mundo. Gusto niya ng akhirat, gusto niya mag-ibalat ang life niya, ascetic life lang. Paano ba? At siya ang pinaka-tao na to, at siya ay, sabi ni Salman al-Farsi, mag-ibada araw, gabi, sobrang religious, mag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na-miss siya. Fa'ahbabtuhu hubban lam uhib shay qablahu mithla. Sabi ni Salman al-Farsi, minahal ko siya ng sobrang pagmamahal na wala akong minahal na katulad niya na nauna or kaparehas niya. Kasi nakita niya itong lalaki ito, minahal talaga siya ni Salman al-Farsi. Talagang fit naman talagang tao mahaling ganito. Isa kang religious scholar, tapos ang life mo, ascetic life, hindi mo ginagamit ang religion para magpagkakitaan. Talaga ikaw ay religious ka sa Allah Ta'ala, lahat ng ginagawa mo, sinasabi mo, ginagawa mo, hindi mo ginagamit ang religion para magmuha ka ng pera. Subhanallah, talagang hindi mo maiwasan mahalin ng mga tao ganito, katulad na pumamahal ni Salman al-Farsi sa isang uskop na to. Kuntu ma'ahu zaman. So doon ako sa kanya for a time, hanggang sa thumma hadarathu wafa fakultu lahu, hanggang sa dumating sa kanya, hadarathu wafa, dumating sa kanyang kamatayan. Fakultu lahu, sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, inni kad kuntu ma'aka wa hababtuka hubban lam uhibbahu.
shay'an qablaka wa qad hadaraka ma tara min amrillahi subhanahu wa ta'ala fa ilayya man tusini bih fa ila man tusini bih fa ila man tusini bih tusini bih tusiya bih. Sabi ni Salman al-Farsi, sabi niya sa tao na to malapit mamatay, sabi niya, ako ay kasama mo at minahal kita ng sobrang pagmamahal. Wala akong minamahal ng katulad mo na nauna sa'yo. Wakad hadaraka na tara, at nakita mo na ang kamatayan na nakikita mo ngayon min amrillahi, sa utos ng Allah, idarating na sa iyong kamatayan. Sabi ni Salman al-Farsi, ang concern niya, sabi niya, failaman tusiya bih, failaman tusiya. Sabi niya, sino naman ang mabibigay mo sa akin na wasiya? Gusto ko bigyan mo ko ng wasiya kung saan mo ako papupuntahin after mo namatay. Sino na naman ngayon ang dapat kong makasama? Kasi yung concern ni Salman al-Farsi, mga kapatid sa Islam, iniwan niyang life na mayaman siya sa tatay niya. Dahil ang religion ng tatay niya Majus, iniwan niyang tatay niya. Pinagpalit niya, papunta lamang, magsisearch lamang siya ng knowledge regarding sa true religion. Inshallah ta'ala, yun ay ma-achieve niya bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, bima ta'muruna bi, anong utos mo sa akin? Anong mabibigay mo sa akin wasiya? Kung ikaw ay mamatay na, sino ang pupuntahan ko? Qal ay bunayya, sabi niya, o anak ko, ang expression kasi pag usually ginagawa kahit si Propeta Muhammad, pag mahal mo isang tao, tinatawag mo, ya bunayya, o anak ko, isang expression. Katulad sa Bible, pag sinabi ka ng God Almighty, o my son, not literal. My beloved son, not literal son, meaning your son, you are the righteous. Allah Ta'ala will call you son. Katulad kay Jacob, tinawag siya ng God, righteous son. So meaning not literal. Kaya lang problem sa atin, pag ginawa natin literal si Jesus, son of God, as son, katulad ng tao, nagtatasbi tayo ng God Almighty, parang tao nagkakaroon ng anak, doon nagkakaroon ng problema na gumagawa tayo ng katambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng lalaki na to, isang uskop na sabi niya, ay bunayya, wallahi ma'alamu yawma ahada ala ma kuntu alayhi. Sabi niya, oh anak, wala na akong alam katulad ng pagiging religious ko at nasa religion na to, na kung saan ako, wala na akong alam. Walaqad halakan nas wa badalu wa taraku akthar ma kanu alayhi illa ar-rajul bil Mosul wa huwa fulan. Subhanallah, napakaganda ng sinabi ng lalaki nito. Sabi niya, o anak ko, wala na akong alam sa araw na to na kung katulad ng etika akida ko. Sabi ng katulad sinabi ko sa iyo, si Salman Farsi napunta siya sa isang Christian na muwahid, sumasamba na nag-iisang Allah at si Jesus ay anak ng Allah. Dahil dati nagkanat na yung mga religion na sinasabi Christian sila, pero si Jesus Christ ay Son of God or part of God. Sinabi, anak, wala na akong mahanap sa araw na to katulad ng etikad ko na religion na sumasamba, yung katulad kay Arius na sumasamba na nag-iisang Diyos, na kung saan ito yung etikad ko. Sabi niya, laqad halakan nas wa badalu wa taraku akthar ma kanu alayhi illa rajulun bil Mosul wa huwa fulan. Sabi niya, ang mga tao, meaning sinasabi niya dito, majority ng Christianity, they destroy the religion and they change. Wabadalu, wataraku akthar ma kanu alayhi. They change the religion at pinapalitan nila kung ano yung inutos ng propeta. Ang mga inutos ni Jesus ay pinalitan nila. Sabi niya, except sa isang lalaki na to, katulad parehas ang itikad namin, isa rin siyang uskop, isa rin siyang pope, na parehas ang itikad namin, matatagpuan mo siya sa Mosul. Ito sa Syria, Mosul. Wa huwa fulan. Siya ay lalaki na. Wa huwa ala ma kuntu alayhi falhaqqu bih. Siya ay katulad ng itikad ko kung saan ako nandito sa katotohanan. Yun ang sabi ng lalaki na to. Pumunta ka doon. Falamma mata wa ghayb. Nang namatay ng lalaki na to, sabi ni Salman al-Farsi, pumunta ako sa Mosul, inanap ko yung lalaki na to, yung uskop na to,
At nakita ko sa sinabi ko sa kanya, ya fulan, inna fulana awsani inda mautihi an alhaq bik wa akhbarani annaka ala amri faqala li aqmin bik. Nang nakita ko yung fulan na to, sinabi ko sa kanya, awsani, ang isang lalaki, yung nauna na upo, sabi niya, nagbigay siya ng wasiya sa akin, nagbigay siya sa akin ng will. Sabi niya sa akin, kung nasa deathbed siya, sabi niya sa akin na ang katotohanan ng katulad ng magiging religious niya, being a Christian, ay mahanap ko sa iyo, sabi niya. At sinabi niya sa akin, ay ikaw ay katulad liannaka ala amri. Ikaw ay katulad ng religion niya, katulad ng etika, amri, parehas kayo. Nakali ako na hindi. Sabi niya, o sige, sumama ka sa akin, sabi ng lalaki na to. Isang Mosul din siya, Mosul. So nangyari, itong Mosul pala to sa part ng ano to, hindi ko nakalimutan itong part ng Mosul na to, part ng Iraq. Sa part ng Iraq, sa Mosul. Yung ngayon nakuha ng mga mujahid. Fa'akuntu indahu fawajadtuhu khairul rajul ala amri sahib. Nakita ko siya, ay na-recognize ko siya ay napakabuting tao, katulad din ng nauna sa kanya, yung uskop na yun, napaka-religious, nasa loob ng zuhud sa dunya. Hindi niya ginagamit ang religion para kumita sa mundo. Ganon siya. Nang tumagal ako, sabi ni Salman al-Farsi sa kanya, at hanggang naabutan na siya ng kamatayan, malapit na siya mamatay, lamma hadaratul wafa, qultu ya fulan innal fulana awsabi ilayka wa amarani bil luhuqi bika wa qad hadaraka min amrillahi subhanahu wa ta'ala ma tara fa ila man tusi bi wa bima ta'muruni. Sabi niya, o lalaki, itong uskop na to, sabi niya, bigyan mo ko ng wasiya, ng will, ano ipapayo mo sa akin, na ano iutos mo sa akin, na sinong ipapalo ko, kasi ang nauna lalaki na namatay sa'yo, nang dumating sa kanya ang maut na inutos ng Allah, inutusan na ko papuntahin dito sa'yo, ganoon ikaw malapit ka na mamatay, nasa deathbed ka na, anong mapapayo mo bibigay mo sa akin, anong ipapayo mo sa akin para mapunta ako sa katulad yung dalawa na mapunta ako dito sa religion na to. Tapos sabi sa kanyang lalaki na to, ya bunayya wallahi ma'alamu rajul ala mithli ma kunna alayhi illa rajulun nasibin wa huwa fulan falhaqqu bih. Sabi niya, o anak, wala akong alam, wallahi, sabi niya, by Allah, wala akong alam na lalaki katulad ng akida namin ng dalawa nang nauna sa akin, isa, at ako, wala akong alam ng katulad ng akida namin dalawa. Wala akong alam na kahit nasarani kami, we worship one God, arawi or muwahid, worship Allah, nag-iisa, at hindi kami iniwala si Jesus ay anak ng Allah, siya ay may messenger ng Allah. Ang risala mission niya ito worship only one God, katulad ng mga risala ng lahat ng propeta, message ng prophet. Wala ako, sabi niya, alam dito, kasi marami na nakuha doon Christianity na sinasama nila si Jesus Christ based on pinalabas ni Constantine na sinuporta niya 318 na asakip na mga pope na sinasabi nila, dinidignify nila yung Thalatha Akali, the Trinity, the divine person Akali, tatlo, Father, Son, and Kalima. So yun, sabi niya, except rajulan fi nasibin, binasibin, doon sa nasibin, puntahan mo doon, wa huwa fulan falhaqqu bih, siya ay lalaki, nasa truth siya, puntahan mo siya doon. Nang namatay ng lalaki na to, pumunta ako sa nasibin, fa akhbartuhu qabri ma amarani bih wa sahibaya. Sabi ni Salman al-Farsi, nang pumunta ako doon sa nasibin, binigay ko yung news ng kabar na dala-dala ko na ano yung inutos sa akin ng dalawa kong sahib. Yung dalawa ko sahiba, yung nauna dalawa.
Unang uskop, yung pangalawang uskop, dalawa, inutos sa akin, papuntay na po dito sa'yo. Sabi niya, sige, dito ka sa akin. Faakumtu indahu, fawajadtu ala amri sahibayhi. Nang tumira ko sa kanya, nag-serve ako sa kanya, nakita ko parehas din siya ng katulad ng mga dalawang companions niya, yung dalawa, meaning yung uskop, dalawa na yun, religious, same sila lahat. Ito, parehas sila. Tapos, nang dumating na sa kanya yung maut, malapit na mamatay yung pangatlo na to sa nasibi. Falamma hadara, yani al-maut, qultu lahu ya fulan innal fulan. Ganun din ang sinabi niya, o lalaki, anong mapapayo mong bigay mo sa akin katulad ng napayo ng nauna sa'yo at napayo ng nauna pa sa'yo. Yung tatlo na sila dito. Sabi niya, anong mapapayo mo sa akin? Anong iutos mo sa akin ngayon pag ikaw ay mamatay na? Saan ako papunta ngayon? Anong dapat gagawin ko para mahanap yung tunay na religion? Magusto ko mahanap yung katulad ng religion na sinasamba niyo. Paano kayo mag-worship sa God Almighty? Sabi ng lalaki na to, Ya bunayya, wallahi ma'alamu ahadan baqiya ala amrina amruka an ta'tihi illa rajulan bi amuriya min ardi Rum fa innahu ala mithli ma nahnu alayh. Sabi niya, o anak, wala na akong alam na remaining katulad ng inuutos namin, although Christian kami, inuutos namin katulad sa religion na to, na kinikilala namin, nag-worship kami ng one God, at si Jesus ay not the Son of God. Sabi niya ay, uutusan kita an ta'tihi ila rajulin, pumunta ka doon, sabi niya, pumunta ka idhab ila rajul. Sabi niya, pumunta ka doon, idhab ila rajul bi Amuriya. Pumunta ka doon sa lalaki Amuriya. From Amuriya, minal ardi Rum. Siya ay sa Rum. So meaning sa Rum to. So pangapat na to usko sa mga sakit, sa mga pog. Ito ay nasa Rum. Fa innahu ala mithli ma nahnu alayh. Siya ay katulad ng itikad namin. Akaid namin parehas. Kahit pangalan namin Christian, we only follow Jesus Christ. Jesus Christ, yung original Christian na katulad ni Arius na nag-worship ng one God, pinagtanggol ng one God, at sinabi niya Jesus Christ is the mightiest messenger of God, not the Son of God. Nang pumunta siya doon, nang pumunta na ako, sabi ni Salman al-Farsi, nakita ko yung lalaki na to sa room, siya ay katulad din ng tatlong kasama niya. Yung asakip na to. Apat sila, parehas yung itikad nila. Nang malapit na siya mamatay, parating na sa kanyang kamatayan yung sa Amuriya na to, sinabi ko sa kanya na anong mapapayo mo. At that time to si Salman al-Farsi, mayroon na siyang pumasok na siya sa business. Nagre-reading religious siya, pumasok na siya sa business. Kaya sabi niya, ikhtabastu hatta kanat li bakarati wa ghanima. Bakarati wa ghanima. Sabi niya, ako ay pumasok sa business at nakakolek ako, nakakuha ko ang meron sa